ngayon sa ating pag-aaral. Kanina sa binasa sa Malo, verse 30, ay nangaral po ating Panginoon Kristo during the time, no? Kaya sabi ng Biblia, marami mga Hudyo na naniniwala, sumampalatay sa Kanya. Okay? And then, pagdating sa verse 33, ay meron naman din mga nakikinig na nagdududa po, no, sa kredibilidad ng ating Panginoon. So, hindi po yan maiiwasan sa ating pong pangangaral na minsan may mga tao na para bagang ayaw, no, ayaw nilang tanggapin, ayaw nilang pakinggan yung mga aral ng Panginoon dahil nakikita mo nila yung kredibilidad na isang tao na panlabas na ano lamang. Subalit, ay tandaan po natin, ay sa pangaral po ng salita po ng Diyos, ay wala po yan dahil sa ikaw ay mayaman, profesional, o anuman ang iyong kalagayan. Ang pangaral po ng salita po ng Diyos ay mahalaga na ibinabahagi, ipinapangaral po ng katotohanan ng tapat. At ang motibo po ay walang iba kundi ang Diyos ang siyang dapat luwalhatiin, dakilain po sa ating mga buhay. Okay, wala na pong iba dapat na motibo. Kaya po ginagawa po natin ito, ang Bible study, sapagkat gusto po natin hindi lamang po tayo may gusto, higit sa lahat po yung ating Panginoon na siya po ay ating po itaas, no? Siya po ay ating dakilain, siya po ay ating lulatiin, at ang kanyang mga salita ang siya nating pag-aralan, panghawakan, at sampalatayanan po, of course, ating po paglilingkod na ito. Subalit, ito po yung verse 31 at to verse 32. Dito po tayo mag-focus ngayon sa ating pong pag-aaral sapagkat napakahalaga po ito. Kaya ang ating paksa po ay may kinalaman po sa ang kalayaang dulot ng katotohanan ni Kristo. No? Ang kalayaan dulot ng katotohanan ni Kristo. So, sa katotohanan po, tandaan po natin, dito po napapalaya ang anak po ng Diyos. Okay? So, ano ibig sabihin? No? Para bagang nakikita ho natin sa mundo natin yung ginagalawan, maraming tao na nakukulong. No? Saan po sila nakulong? Nakulong po ba sila ng physical? Hindi. No? Nakulong sila sa mga bagay-bagay po, no, dito sa mundo. Ang iba nakulong sa trabaho, no? Ang iba nakulong sa hanap buhay. So wala nang time, wala nang panahon, wala na silang kalayaan doon po sa paglilingkod po sa Lord. Ano pa? Marami mga business, kung ano-ano mga ginagawa para sa sarili, para sa buhay, ay nakukulong na po sila. Subalit dito po ay makita ho natin na ang katotohanan pala ang siyang magpapalaya po sa atin, no? Kaya po ang kalayaang dulot ng katotohanan ni Kristo. Okay? So, ang number one sa atin pong pag-aaral na ito ay mahalaga, mga kapatid, na sabi ho dito, ang tanda ng tunay na alagad. No, verse 31 po yan, no? Kaya, ano po bang tanda ng tunay na alagad? Kaya ang sabi po dito na ating Panginoon Kristo nung siya nangangaral sa mga Hudyo, okay? Sabi niya dito, kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita. So dito, makita ho natin yung tanda ng tunay na alagad ng Panginoon. Ano ho ang tanda ng tunay na alagad po ng Panginoon sa Kristo? Nagpapatuloy sa kanya mga salita. No? Nagpapatuloy sa gawain po ni Lord, nagpapatuloy sa kalooban, no, ng ating Panginoon. Kaya po, ang pagpapatuloy ay patunay ng tunay na pananampalataya. No? Ang tunay na pananampalataya ay hindi panandalian. No? Ang mga tunay na alagad ay nanatili sa aral ni Kristo. Yun pala ang tunay na alagad, nanatili po yan, no, sa aral po ng ating Panginoong Kristo. Kaya ang aral po ng ating Panginoong Kristo, saan po matagpuan? Ang mga aral po ng ating Panginoon? Saan po matagpuan? Sa banal na kasulatan. No? Aral po yan ng ating Panginoon. Kaya po, sa aral ng Panginoon, ay dapat po tayo manatili, no, sa kanyang aral, sa kanyang mga salita. Kaya sabi ng Colossus chapter 1 verse 23, manatili sa pananampalataya ng matatag. No? Sabi po ng ating kapatid na Pablo,
manatili sa pananampalataya na matatag. Ibig sabihin, may katatagan dapat yung ating pananampalataya po, no, sa ating Panginoon. Kaya sabi ng Hebrew chapter 3 verse 14, tayo'y naging kabahagi ni Kristo kung tayo'y manatiling matibay hanggang wakas. So, ibig sabihin po, ang ating paglilingkod, ang ating pananampalataya, mga kapatid, ay hanggang po yan sa wakas ng buhay natin dito sa mundo. Tama? Kaya lagi ko sinasabi na ang paglilingkod sa Lord ay hindi po isang taon lang, no? Hindi 2 taon lang, kundi ang paglilingkod sa Lord dapat ay lifetime. Tama po? Dapat ay lifetime hanggang po sa pagdating ng ating Panginoon, kung loobin man niya na tayo po ay madatnan na buhay, no, dito sa lupa, ay dapat tuloy-tuloy po yung ating paglilingkod po sa ating Panginoon. Ang pananatili sa salita ay nangahulugang siya po ay nakikinig, no, ng mga salita po ng Diyos. Usahin po natin ang Romans chapter 10 verse 17, no? Romans chapter 10 verse 17. Ano pong sabi dito? Okay, babasahin po ni Mr. Malo ang Romans chapter 10 verse 17 po. No? Opo. Sige po, sister, hintayin ka po namin. Okay lang po. 17 po. Opo. Romans 10:17. Kaya nga, ang pananampalataya ay dumarating sa pamamagitan ng pakikinig at ang pakikinig na sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Amen. So, ibig sabihin, ang pananampalataya natin sa Lord, ibig sabihin, sa lagi nating napapakinggan ang aral po ng Panginoon, ang salita po ng Diyos, doon po nag-grow, doon po nadadagdagan yung ating pananampalataya sa Kanya, no? Sapagkat malinaw, no, na sabi ni Lord, ni Pablo, so then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. So malinaw po yan, no? Hindi po ito tungkol sa kaligtasang eternal, kundi ito po ay tungkol sa ating paglago, no? Paglago espiritual, tungkol po ito sa ating pananampalataya na dapat lumago sa harapan po ng ating Panginoon. Next, James chapter 1, verse 22. No? Basahin po ni nanay ang James. Okay? So, sister, pakiabot ng isang Bible. James chapter 1, verse 22. Okay? Ito po, nay, ang James chapter 1, verse 22 po. Ito po, nay. Kapwa kang maging mga saglap, tupad kayo ng salita. Ay hindi mga tagapakinig lang na nililing lang ang mga sarili sila. Amen. No? Malinaw, napakaganda ang sinasabi po ni James, no? But be ye doers of the word, no? Dapat tayo maging tagatupad ng salita. Hindi lamang tagapakinig. Tama po? Kung ano sinasabi po ni Lord, dapat sundin po natin, no? But be ye doers of the word and not hearers only, deceiving your own selves. Kasi kung lagi lang tayo nakikinig na hindi naman natin ginagawa, ang sabi po ni Lord, dinadaya po natin ang ating sarili. Tama po? No? Dinadaya natin ang ating sarili. So, wag nating dayain ang ating sarili. Kung dinadaya natin ang ating sarili, may tendency din po ba na dinadaya natin si Lord? Palagay niyo po. May tendency po? Yes. No? Kasi nadadaya mo ang sarili mo, di lalo na po yung ating Panginoon, no? Kaya ho, mahalaga yung ating paggawa, no, sa mga salita ng ating Panginoon. Mahalaga po ang ating pagtitipon, mahalaga yung ating pakikinig ng mga aral po ni Lord, kung ano sinasabi po ng Panginoon, no? Kaya po dito ay yung pamumuhay din po natin nakaangkop o nakabatay sa sinasabi po ng ating Panginoon. Basahin po natin ang Joshua chapter 1 verse 8. Babasahin Sister Edna po. Sa Joshua, sa Lumang Tipan po yon, chapter 1 verse 8 po. Joshua chapter 1 verse 8.
this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Amen. Para pala magkaroon ng tinatawag po na katagumpayan sa buhay, kaginhawaan at katagumpayan sa buhay, ano pong sinasabi ni Joshua dito? Anong dapat natin gawin, mga kapatid? So sabi ni Joshua, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahiwalay sa iyong bibig. No? Sabi po dito ng ating kapatid na Joshua, no? Sabi ng Panginoon sa kanya, at sabi din ni Joshua ito doon sa mga Israelita during the time, kundi iyong pagbulay-bulayan araw at gabi upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito. Sapagkat kung magkagayoy, iyong pagginawain ang iyong lakad, at kung magkagayoy, magtatamo ka ng mabuting kawakasan. So malinaw, no? Atin palang pag nilay-nilayan, no? Pagka po ba, pag nilay-nilayan natin salita ng Diyos, binabasa po ba natin? Amen. Amen. No? Binabasa natin una, syempre. Hindi naman natin mapagninilayan kung di natin nababasa. So mahalaga, ang pagbabasa pala, araw at gabi. Sabi po ng ating Panginoon, no? At ito dapat daw ay huwag mahiwalay sa ating mga bibig. At atin pong itong pagbubulay-bulayan. At ito po ay karoon po tayo ng umagtamo po tayo ng kaginawaan at katagumpayan sa ating mabuhay. Of course, tayo bilang isang mananampalataya, gusto natin na maging matagumpay sa buhay. Tama ba? Okay? So, isa po yan, no? Isa po sa paraan na dapat nating gawin, yung sundin po ang kalooban po ng ating Panginoon. Kaya malinaw po, no? That is number 1, kung kayo'y magsipanatili sa aking salita, sabi ng Panginoon doon sa John chapter 10, verse 31. No, number 2, ang pagkakilanlan ng tunay na tagasunod, no? So, sino po ba ang tunay na tagasunod? Kaya sabi ko dito ng ating Panginoon, kayo nga ay tunay kong mga alagad. Kung natili daw tayo sa kanyang mga salita, sabi ni Lord, tunay daw tayo na alagad po ng ating Panginoon. Kasi ang alagad, mga kapatid, ay sumusunod po yan sa kanya master. Tama po? Ang alagad, sumusunod po yan sa founder. Sumusunod po yan sa kanyang boss. So sa atin, ang boss po natin si Lord. Tama po? No, hindi ho tao ang boss po natin, si Lord. Ang pinaka-boss po natin sa buhay na ito. Kaya ang tunay na alagad ay hindi tagapakinig lamang, hindi panlabas na reliyon lamang, kundi tagasunod sa puso at gawa. No? Puso at gawa ang alagad po no, ng ating Panginoon. Kaya po, sa Lucas chapter 6 verse 46, sabi ni Lord, bakit tinatawag ninyo akong Panginoon, ngunit hindi ginagawa ang aking sinasabi? So, sa madaling salita po, ay ang tunay na tumatawag sa Lord, ang tunay na alagad po ng Panginoon, yun po talaga ang sumusunod, no? Sa kanyang mga sinasabi o sa kanyang mga utos dito po sa banal na kasulatan. James chapter 2 verse 17, basahin po natin. Okay? Babasahin po ni Sister Malo yung James chapter 2 verse 17 po, no? Gayon din naman ang pananampalataya, kung ito ay walang mga gawa, ay patay bilang nag-iisa. Amen, no? Kung ang pananampalataya daw na walang gawa ay, ano sabi po ni Lord sa pagitan po ni James? Patay. Diba? Pag sabing patay, walang silbi po yun, no? No? Kailangan merong gawa ang ating mga napakinggan, ang ating napag-aralan, with application dapat no, sa ating mabuhay ang sinasabi po ng ating Panginoon sa pagitan po ni ni Santiago, no? Ano pa po? Ang tunay na alagad ay sumusunod kay Kristo. Okay? John chapter 10 verse 27. Sige po. John chapter 10, babasahin po ni Nanay.
John chapter 10, verse 27. No? Napakahalaga po kasi yung ating ebidensya sa ating pag-aaral. No? Kailangan nandyan po. Yan po na. 27 po. Aking mga tupa Mhm. ay nakikinig sa tulong Oo. at nakikilala ko sila at sila ay sumusunod sa akin. Amen. Tingnan niyo po, napakaganda sinabi po ni Lord, no? Na may tupa po si Lord. Tayong tupa ni Lord. At ang sabi ni Lord, yung nakikinig sa akin ay nakikinig sa aking tinig at sumusunod sa akin. Yun po yung mga tupa niya, yung mga alagad, yung mga sumusunod, no, sa ating Panginoon. So, kailangan po natin na sumunod at makinig doon po sa sinasabi ng ating Panginoon. Ngayon, sa panahon pa ba natin, hihintayin pa ba natin na mayroong magsalita sa atin galing sa langit na sasabihin ay, Sister Edna, magbasa ka na. Meron po ba tayo naririnig? Hindi po ba dito sa banal na kasulatan? Tama po? Nandito po, ito na po yon ang sinasabi na tinig po, no, ng ating Panginoon, no, sa sinasabi po ng ating Panginoon. During the time, actual na nangyari po na nandito ang ating Paiso Kristo, talagang actual nandito siya. Meron siyang tinig, nangangaral po siya. Pero sa panahon natin ngayon, yung tinig na sinasabi ni Lord dito po sa banal na kasulatan. Ito na po yon ang ibinigay po niya sa atin. Okay. Now, next, Luke chapter 9, verse 27. Basahin siya ng Luke chapter 9, verse 27 po. But I tell you of a truth, there be some standing here which shall not taste of death till they see the kingdom of God. Ano po yan? Luke chapter 9, verse 23. Ay, 23. Opo, 23. 23. And he said to them all, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Amen. So malinaw, no, napakaganda na sinasabi po no, ng ating Panginoon, mga kapatid. Na sabi po nila sa Tagalog, pasanin ang krus at sumunod sa akin. Sabi po ni Lord. Ibig sabihin po, pasanin ng krus, ano man yung problema natin, ano man yung suliranin po natin, kaya kailangan sumunod po tayo sa ating Panginoon. Kailangan tuloy-tuloy po ang ating paglilingkod sa Lord. Tama po? So ano man po ang kabigatan sa buhay po natin, ano man ang ating pinapasan, no? Sa mundo ito na ating ginagalawan, ang sabi po ni Lord, talaga hong napakahalaga yung ating pagsunod sa Kanya. Sapagkat tandaan po natin, yung mabigat na ating pinapasan sa buhay natin ito sa mundo, ay gagaan po yan kapag kasumunod tayo sa Lord. Tama po? Gagaan po yan, bigyan tayo ng kaginhawaan, Lord. Bigyan tayo ng kagaanan po, no, ng ating Panginoon sapagkat tandaan po natin yung Diyos na ating lingkuran ay pinaka makapangyarihan po sa lahat. Kaya po, pasanin natin yung ating krus. Ibig sabihin, yung ating mga kalagayan dito sa mundo, ano man ang ating mga problema sa pagsubok sa buhay, at dapat tayo sumunod tuloy-tuloy po, no, sa ating Panginoon. Kaya yun po pangalawa, mga kapatid, kayo nga ay tunay kong mga alagad. Ang tunay na alagad ay pinapasa ng kanyang krus at sumusunod po, no, sa ating Panginoon. Number 3, ang pagkakilala sa katotohanan. Kaya sabi po sa verse 32, at inyong makikilala ang katotohanan. Kaya po mahalaga ang katotohanan, no? Kaya ang pag-aaral ay importante po sa buhay po natin upang malaman po natin ang katotohanan. Ano po ba yung katotohanan na sinasabi po ni Lord? John chapter 17, verse 17. No, basahin po sa malo yung John chapter 17, verse 17 po. Sige, Sister. John chapter 17, verse 17 po. Okay. Ito po, Sister. John chapter 17, verse 17. Sige po. Kabanalin sila sa pamamagitan ng iyong katotohanan. Ang iyong salita ay katotohanan. Amen. Ano daw ang katotohanan? Salita ng ating Panginoon. Kaya ito po yung ating pinag-aaralan. Ito po yung katotohanan na pinapahayag po ng ating Panginoon at dapat po natin itong sundin, panghawakan,
at atin pong bigyan ng halaga po, no, sa buhay po natin mga kapatid, sapagkat napaka-importante ang katotohanan po ng ating Panginoon para ho hindi tayo maligaw, hindi tayo mawala sa ating paglilingkod, manindigan tayo, paghawakan natin ang katotohanan po ng ating Panginoon. Psalms chapter 119 verse 160. Sister Edna, pakibasa. Psalms chapter 119 verse 160 po. Psalms 119 verse 160. 160. Sige po. Thy word is true from the beginning, and every one of thy righteous judgments endureth forever. Amen. No, ang salita daw ng Diyos ay katotohanan sa simula, no? No? Tingnan niyo po, katotohanan po yung salita ng ating Panginoon. Nung mula pa noon, katotohanan na po yung salita po ng ating Diyos. Si Kristo ang katotohanan. Kaya pong sabi niya sa John chapter 14 verse 6, anong sabi niya doon? Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Tingnan niyo po, no? So, kanyang salita yung katotohanan. Kasi, bakit sinasabi natin ang salita ni Lord? Katotohanan. Kasi ang nagsabi, katotohanan. Siya mismo yung katotohanan. No? Siya ang pinanggalingan ng katotohanan ng mga salita po ng ating Panginoon. No? Ang pagkikilala sa katotohanan ay nagdudulot ng pagkaunawa. No? Kaya ho, mahalaga na kilalanin natin katotohanan ni Lord. Alamin natin ang katotohanan po ng Panginoon sapagkat ito po ay nagdudulot ng pagkaunawa po sa atin. Kaya basahin po natin, basahin Sister Agnes, ang Ephesians chapter 1, verse 17 at to verse 18. Sister Agnes, pakibasa po. 1:17-18. Upang ipagkaloob sa inyo ng Diyos ng ating Panginoong Kristo, ng Ama ng Kaluwalhatian, ang Espiritu ng karunungan at ng pahayag sa pagkakilala sa Kanya. 18, yamang naliwanagan ang mga mata ng inyong puso upang maalaman ninyo kung ano ang pag-asa sa kanyang pagtawag, kung ano ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng kanyang pamana sa mga banal. Amen. So, malinaw, mayroong pamana sa mga banal. Ito po yung tinatawag na liwanag, no, sa ating mga puso. Ibig sabihin, yung kaunawaan ng mga salita ng Diyos sa ating mga puso. Napaka-importante po yun. At yun po ay biyaya po ng Diyos na ipinagkaloob po ng Panginoon po sa atin, mga kapatid. Kaya ho, mahalaga yung aral po ng ating Panginoon. No? Napakahalaga ang mga salita po ng ating Diyos sa buhay po natin. 2 Timothy chapter 2 verse 25. No? Babasahin ni Sister Malu. 2 Timothy chapter 2 verse 25 po. Second Timothy chapter 2 verse 25. Kita mo na, sister. Ito po. Ito po 25. Sa kaamuan ay tinuturuan sila na salungat sa kanilang sarili. Kung sakali ang Diyos ang magbibigay sa kanila ng pagsisisi tungo sa pagkilala ng katotohanan. Amen. So, malinaw, no? Si Lord din po ang nagbibigay ng pagkaunawa sa pagkakilala sa katotohanan. Kaya po, ang trabaho lamang ng pastor to preach the gospel is to teach the gospel, at ang tayong lahat nag-aaralan, pero ang nagbibigay pa rin ng unawa, walang iba kundi ating Diyos. Siya po ang nagpapaunawa po sa ating mga kapatid. Kaya ho, salamat sa Lord sapagkat naunawaan po natin ang kahalagahan ng pagdalo sa gawain ng Diyos. No? Salamat sa Lord dahil nakita ho natin kung gaano kaimportante ang mga salita ng Diyos na atin pong pakinggan, kung gaano kaimportante ang salita ng Diyos na atin pong sundin, no, sa ating paglilingkod na ito. Now, number 4, ang kalayaan ay dulot o ang kalayaang dulot ng katotohanan. No? Kaya sapagkat ang sabi po doon sa John chapter 8 verse 32,
Ye shall know the truth, and the truth shall make you free. No? Malalaman mo katotohanan, at ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa iyo. Saan tayo papalayain? Sa mga maling pamumuhay, no? Sa mga maling aral, sa mga maling ginagawa. Doon tayo palalayain po ni Lord, no? Kung alam po natin at nalalaman natin ang katotohanan ng salita po ng Diyos, no? Ano sabi dito sa huling saknong? At ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. So maraming tao ngayon, no? Nakabakod, nakakulong po sila sa kanilang mga tradisyon, sa kanilang mga dating mga ginagawa, no? Nakakulong sila sa anumang mga bagay sa mundo. Subalit, mahalaga yung pangangaral para po sila mapalaya ng katotohanan po na salita ng ating Panginoon. Ang iba ay nakakulong sa reliyon, no? Ang iba nakakulong sa mga maling aral dito po sa mundo. Kaya kailangan sila ay mapangaralan ng katotohanan upang sila po ay mapalaya ng katotohanan ng salita po ng Diyos. Okay? So, basahin po natin aklat po ng Romans chapter 6 verse 22 po. Romans chapter 6 verse 22. Okay? Babasahin po ni Nanay. Kita niyo na po, Nay. Romans chapter 6 verse 22 po. Romans chapter 6 verse 22. Ito po, Nay. Kita niyo na, ito po na. 22 po. Katapuan. Katapuan na yung pinalaya na mula sa kasalanan at maging mga lingkod sa Diyos. Kayo ay mayroong bunga sa kabanalan at ang katapusan ay walang hanggang buhay. Amen. So pinalaya na po tayo, dapat kailangan alam natin yung katotohanan ng ating Panginoon, no? Kasi pag alam natin katotohanan ng salita ng Diyos, alam po natin kung paano tayo pinalaya sa kasalanan ni Lord. Tama? Paano tayo niligtas ni Lord? Paano tayo binigyan ni Lord ng walang hanggang buhay? Ano po bang ginawa ni Lord? Di po ba? Kaya mahalaga po yung katotohanan ng mga salita ng ating Panginoon. Kalayaan mula sa spiritual na kadiliman. No? Basahin po natin, Colossians chapter 1, verse 13. Babasahin Sister Edna po. Colossians chapter 1, verse 13. Verse 31:3. So, 13. Who hath delivered us from the power of darkness and hath translated us into the kingdom of His dear Son. Amen. So, malinaw po na tayo ay iniligtas mula sa kapangyarihan ng kadiliman. So, si Lord po ang siyang nagligtas po sa atin sa pamamagitan po ng kanyang mga salita ay atin pong napatunayan, atin po nakita. Meron tayong mga ebidensya po riyan. At ganoon din po sa ating mga naranasan po no, sa harapan ng Panginoon na dati po tayo namumuhay sa kadiliman, subalit tayo po iniligtas po ni Lord mula sa kadiliman patungo mo sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. So malinaw po yan mga kapatid, no? Mahalaga ang katotohanan na makita ho natin na ito pala ang ginawa ng ating Panginoong Diyos na buhay. Okay? So next, kalayaan upang mamuhay sa katwiran ng Diyos. Kalayaan upang mamuhay sa katwiran ng Diyos. Si Lord po ba may katwiran? Amen. Ang tao po ba may katwiran? Amen. Meron din, di ba? Pero iba yung katwiran ng Diyos. Ang katwiran ng Diyos, perpekto. Tama? Amen. Ang katwiran ng Diyos, tapat. Hindi katulad ng katwiran ng tao, sablay, karamihan. Di po ba? Oo. Sablay po ang katwiran ng tao, pero ang katwiran ng Diyos, kahit kailan po, hindi ho yan sablay o hindi ho yan nagkakamali. Sapagkat yun po ay banal na katwiran na ang katwiran po ng Panginoon ang siyang tatayo sa atin pong paglilingkod na ito. Kaya, basahin po natin ang 1 Peter chapter 2, verse 16. Pakibasa, Sister Agnes.
1 Peter chapter 2 verse 16 po, mga kapatid. Gaya ng kayo'y mga laya at ang inyong kalayaan ay hindi ginagamit na balabal ng kasamaan, kundi gaya ng mga alipin ng Diyos. Amen. Yung kalayaan natin, hindi dahil doon sa kasamaan, kundi dahil doon sa nais at kalooban po no, ng ating Panginoon. Kaya ang katwiran ni Lord mahalaga no, sa buhay po natin. Kaya napakaganda yung mga talatang ito na atin pong napag-aralan mga kapatid. Nang sabi po doon sa John chapter 8 verse 31, no? Sabi po doon ng ating Panginoon Kristo nung siya po ay nangangaral sa mga Hudyo, no? Kung kayo'y magsipanatili sa akin o sa aking salita, kayo nga ay tunay kong mga alagad. No? At inyo nakikilala ang katotohanan at ang katotohanan magpapalaya sa inyo. Now, dadako tayo sa practical application sa buhay po natin. No? Kailangan ba natin i-apply sa buhay natin Amen. ang ating pinag-aralan? Yes, kailangan natin i-apply. No? Kasi po, malinaw sa binasa natin kanina na tayo dapat ay taga-gawa no, ng mga nais at kalooban po ng Panginoon. No? Kaya sabi ni James, no, taga-gawa tayo dapat sa salita po ng ating Panginoon. Now, makita ho natin doon, manatili sa salita ng Diyos araw-araw. No, dapat manatili tayo sa salita ng Diyos araw-araw. Ano ibig sabihin? Dapat magbasa tayo araw-araw. Salita po ng Diyos. Isang chapter, 2 chapter, 3 chapter. And then, of course, after noon, mag-pray sa Lord. O di kaya, gusto niyo naman, unahin yung prayer and then magbasa. Kahit saan unahin niyo po yan, okay po yan. No? Hindi naman po stricto si Lord na itong unahin mo, ganito, ganyan. No? Basta unahin mo si Lord, ang kanyang mga salita at pananalangin po sa Lord. Okay? Manatili sa salita ng Diyos araw-araw. Mapakinggan ang salita ng Diyos. No? Maging tunay na alagad sa gawa at pamumuhay. Yun po yung pangalawa. No? Dapat maging tunay tayo na alagad sa gawa at pamumuhay. Kaya malalaman mo ang tunay na naglilingkod talaga sa Lord. Kasi nakikita mo yung ginagawa niya at pamumuhay sa harapan po ng ating Panginoon. Okay? Hanapin ang katotohanan kay Kristo. Paano natin mahanap ang katotohanan? Sa pagitan ng ating pag-aaralan. Tama? Sa pagitan ng ating pakikinig ng salita po ng Diyos. Mamuhay sa kalayaang dulot ng ibang helyo. Okay? Kaya dapat malaya tayo sa katotohanan salita po ng Diyos. Kaya tingnan niyo po, once na nalaman po ng isang anak ng Diyos ang katotohanan, hindi na po siya hindi na po siya nagiging balisa sa buhay. Ibig sabihin, kampante na siya kasi napalaya na siya mula sa mali niyang aral noon na kanyang pinanghawakan at pinalitan ni Lord ng katotohanan na kanyang pinanghahawakan. Kaya po, ang paglilingkod mo sa Lord, pag nasa katotohanan ka, smooth, tama po? Talaga hong nandoon yung pagkakampante mo kasi pinalaya ka na sa katotohanan po ng ating Panginoon. Mamuhay sa kalayaang dulot ng ibang helyo. Na pangwakas, ang pananatili sa salita ni Kristo ang tanda ng tunay na alagad. No, kailangan manatili po tayo sa salita po ng ating Panginoon bilang alagad po ng ating Panginoon. Pag sinabing alagad, tagasunod. No? Followers of our Lord Jesus Christ. Sa pagkikilala sa kanyang katotohanan, ang mananampalataya ay nakakaranas ng tunay na kalayaan. Tingnan niyo po tunay na kalayaan. No? Kalayaan mula sa kasalanan, kadiliman, at panininglang ng sanlibutan. So, kailangan tayo mapalaya doon, no? Sa mga panininglang ng mga tao, panininglang ng sanlibutan, sa mga maling aral, mga maling pamumuhay. Ang panatili sa salita ni Kristo ay nagbubunga ng pagkilala sa katotohanan at ang katotohanan ang nagpapalaya. Supurihin po ang Panginoon at nawa pinagpala po tayo ng mga salita ng Diyos at tayo po'y palalayain ni Lord anumang meron tayo na hindi kaya-aya po sa harapan ng ating Panginoong Diyos na buhay.